kaigsunan, maayong gabi kanatong tanan. Usa ka matahom nga kahigayunan ang gihatag sa Dios kanatong tanan. Diin atong pagahimuon karon ang series. O kini nga series nagauluhan When God Steps into Your Story. Ako kamong awhagon makaigsunan sa pagduyog nining ato nga series gikan karon hangtod sa pitsa 9 sa gabi. So pito ka mga kagabion, mga kaigsunan. Muna nga ako mong awhagon sa pagduyog, sa tuyo nga makakaton kita og mga pagtulunan gikan sa balaan nga kasulatan ug sa unsa nga paagi ang Ginoo magagamit kanato. Sa dili pa kita magasugod, magampo ta mga kaigsunan. Amahan nga balaan na kas mga langit karon nga gabi. Ining una nga gabi sa among nga series nga gitawag og When God Steps into Your Story. Among gihangyo Ginoo nga ikaw magauban. Palagi ang pagtulunan nga among madawat gikan kanimo sa tuyo nga kini nga mga pagtulunan maghatod kanamo sa labing duol nga pag-alagad nga na kanimo. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Hesus. Amen. Mga kaigsunan ko ni taknas kagabion. When God steps into your story, mao ni siya ang mahitabo igsoon. The moment God steps into your story, He begins a wonderful work and gently setting aside the old you, beautifully shaping you into a new creation. Mao kini ang tintunganay nga katuyuan ini nga series mga kaigsunan. Usa ka paglaom alang nimo ug alang nako. Karon nga gabi atong hisgutan ang kinabuhi ni John. John, son of the thunder. Si Juan nga anak o dalugdog mga kaigsunan. So, agig pagsugod atong basahon ang sitas nga makita sa Mark 3 verse 16 and 17. Nagayon ang balang kasulatan. These are the 12 He appointed. Simon, to whom He gave the name Peter, James, son of Zebedee, and his brother, John. To them He gave the name Boanerges, which means sons of thunder. Kining sons of thunder igsoon, kaning Boanerges, gikutlo kini siya sa pinulungan nga Chaldean. From the Chaldean, Ben-Deker, son of Deker. And Rigas means violent, anger, or rage. Ingunani ang paghulagway ni John, mga kaigsunan. O gani ang Luke chapter 9 verse 52 and 54, dayag sa balang nga kasulatan ang tinuod niya nga kinaiya. Dili lang si John, bisan pa si James, mga kaigsunan. Apan karon na sentro nga to ang pagtuon kang John. Nagkanayon ang balang kasulatan. Jesus sent messengers on ahead who went into a Samaritan village to get things ready for him. But the people there did not welcome him because he was heading for Jerusalem. When the disciples James and John saw this, they asked, Lord, do you want us to call fire down from heaven to destroy them? So igsoon kun nimo lantawon ang mao nga espiritu ni James ug ni John, sa diha nga wala nakapahimuot ang gihimo sa mga katawhan. Ingon sila, Ginoo, do you want us to call fire from heaven to destroy them? So atong nakita igsoon kung unsa gyud sila ka pagkatawo igsoon. So John in his zealousness was hot-tempered and fiery and was willing to call on heavenly fire to vaporize their enemies. God's way is not to
vaporize sinners. God's way is to save sinners. Nahinumdum ko sa unang panahon na ami silingan nga gikawatan og salapi sa amo ra pong silingan. Ug sa diha nga kadto nahibal-an igsoon. Ang akong amahan napungot og miatod pa niya. Ug ako palay Ginoo, hawiran ko ng tiil anang tawhana og akong ipuspos sa lubi. Ingon ko pa, maayo na lang gani nga ikaw dili mao ang Ginoo. Kay kung ikaw pa ang Ginoo, kada adlaw daghan kaayong nangamatay. Igsoon si John usa ka hot-tempered nga tao. Apan ang maayong balita tungod kay at the end of the day si John nahimong gitawag nga the sweetest of all disciples and the most loving of all disciples. And for me, John was the best. Now, igsoon balantayan. Where would Satan take advantage in overtaking us? Asa nga bahin sa atong pagkakita, gamiton sa yawa, diin siya maka-advantage nato igsoon. Makaigsunan, balantayan kayo. Ang yawa di ay, trabahoon ta niya sa atong gitawag og inherited traits. Ang Desire of Ages, page 14, nagaingon makaigsunan, Satan is planning to take advantage of our hereditary and cultivated traits of character to blind our eyes to our own necessities and defects. So, igsoon, ang yawa sa tanang paagi iyang gihimo, aron nang gyud nga dili ka malangit. Ang iyang handom nga ikauban ka gayud niya sa impyerno, og tungod niini nagtuon siya sa nagkananlain nga mga pamaagi, og kabahin niini mao ang pag-take og advantage sa atong gitawag nga hereditary and cultivated traits. Balantayan kayo mga kaigsuonan. Kay dunay uban nato karon dugay na kayo sa pagpangalagad, taud-taud na sa pagpangalagad, pero daw walay kausaban gihapon sa ilang mga kinaiya. Apan karon nga gabi mga kaigsuonan, ako mong ingnon. You and I might have serious faults, but the story of John gives us hope. So karon nga gabi kung man ugaling dunay pipila ninyo diha nga wa pay nakita ninyo nga daw kausaban sa inyong kaugalingon nga mga kinaiya. Dunay manggoy mga tao nga maingon nga kung wa mo kaangay sa akong kinaiya, wa gani ko kaangay nga ako'y gadala-dala ani. Tinuod na mga kaigsunan. Naay mga tao nga muadmit sila nga bisan sila mismo wa ganahi silang kaugalingon nga kinaiya. Apan karon nga gabi you and I might have serious faults, but the story of John gives us hope. Gihulagway pagayod sa Desire of Ages igsoon ang kinabuhi ni John. Ingon diri, John, he was evil temper, revenge, the spirit of criticism, were all in the beloved disciple. He was proud and ambitious to be first in the kingdom of God. The kingdom of God refers to the kingdom of kinani ang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Ingon nga gihunahuna nila nga temporary nga gingharian mga kaigsuonan. Now, si John di ay igsuon, mga kapaglaom ug mga kaigsuonan, mga batanon, dunay giliwatan like mother, like son. Ang kinaiya ni John igsuon, liwat-liwat gyud pud kinaiya. John's mother was selfish food. She demonstrated selfishness because she said to Jesus, I want one of my sons sitting on this side of you and I want the other boy sitting on the other side of you. So meaning, kay gihuna-huna man nila nga si Jesus Christ maghimo sa iyahang earthly kingdom. Mo ba hinungdan nga wa nila madawat si Ginoong Hesus as Messiah.
because they thought that Jesus would come as a conqueror king. Yung sa Ginoo, o mupadayag na kasi mong kaugalingon ingon nga hari, kaning usan ako kaanak diha sa pikas ha, o kanipong isa diha pod. Now, maingon na to nga naagod siya ay giliwatan, mga kaigsunan. Now, gawas pa ni ana, sa Mark chapter 9, verse 38 to 40, si John ato pong makita diri nga, usa ka tawo nga intolerant or siloso. Ang Mark 9, 38 to 40, nagaingon, Teacher, John said, we saw a man driving out demons in your name, and we told him to stop, because he was not none of us. Ang giingon ni Ginoong Hesus igsoon, do not stop him, Jesus said. No one who does a miracle in my name can in the next moment say anything bad about me. For whoever is not against us is for us. Na igsoon, ubay-ubay na ni ang iyang kinaiya. So karon, atong sipungon ang kinaiya ni John. Igsoon, basig maumao mo niya og kinaiya, ug alang ni atong wayhando mga mubiya, sa ilang nga kinaiya na, pamalandungan yung kinabuhi ni John. Naipito diri, pili-pili lang mo na igsoon. Evil temper, hot-tempered, revengeful, mubalos gyud, had the spirit of criticism, proud, ambitious to be in the kingdom of God, intolerant, and jealous. Igsoon, ako, magaingon, bisan doon na lamay usa niini nga kinaiya ni John, nga maoy magpabilin nimo, musangit kagayod sa ay mong pag-adto sa langit. Kaya ako nagtuo, dili pwede, nga bisan usalang kakinaiya nga magpabilin nato sa langit atong dalhon, magubot ang langit mga kaigsunan. Muna nga karon nakasabot ko sa Ginoo, ngano nga gihatagan niya og taas kaayong panahon, kitang tanan sa pagpangandam, aron atong mahikay ang atong kaugalingon, nga sa panahon nga mobalik siya, andam na gayud kita mobalik. Apan ang nakatahom mga kaigsunan, sa laing bahin, Jesus, who sees the heart, saw something special in 10-age John. Ang nakatahom sa Ginoo mga kaigsunan, tungod kay sa mga kinaiya nga atong nakita ni John, doon na siya ay pinasahi nga nakita niya sa kinabuhi ni John. Kita manggod usahay igsoon, naaga ni negatibo nga atong madungog sa usa ka tawo, walay pagsusi, unya mutuo ra ba dayta usahay, daw ang usa ka tawo sa usa lang ka butang nga daw wala na to nagiyahi niya, ato nang na generalize ang iyang tibuok nga pagkatao. Dalaygon ang Ginoo nga siya dili sama og tinan-awan nato mga kaigsunan. Hapan ang Dios nahigugma pag-ayo kang John. Tungod kay dunay pinasahi nga kinaiya ang Dios nga iyang nakita kang John. So, when Jesus looks at you, He doesn't see what you are. Pagkatahom sa atong nga Ginoo, dunay panahon nga kita mismo di ganahan ta sa atong kaugalingon. Dunay panahon nga kita madiskuryo mga kaigsunan. Apan ang mensahe karon nga gabi nagaingon, when Jesus looks at you, He doesn't see what you are. Instead, He sees the best that you can become. Igsoon, kadaghan ba nato mga pangulo sa iglesia, kung kitalay pabuton, mamalibad ta panahon sa pagpiniliay, kay lagi, doon natay nakita nga mga depekto sa ato ang kaugalingon. Hapan ang nakatahom kay ang Ginoo nga atong gialagaran mga kaigsunan, lahi og tinan-awan kay nato. John was looked at by Jesus and selected by Jesus because of his potential. Wa makakita ang Ginoo sa iyang pagkahambugiro. Wa makakita ang Ginoo ug wa niya gipadako ang iyahang maot sa iyang kinaiya. Apan nakita ni Ginoong Hesus ang iyahang potensyal. So,
Jesus did not look at John as a hot son of thunder, but Jesus looked at John's potential as a loving leader. Tanaw ni Ginoong Hesus, pito niya kat kinaiya nga wa gyoy ayo. Pero nakita niya, maayo man gini mo pakaon si John, makamao man gini siya mo tabang ug moatiman sa iyang mga katawhan, gamiton nako og unsay naa niya. So igsoon, ang dakong pangutana karon nga kagabion ingon ini. How did this young man, John, with an evil temper and serious character faults, become the most loving disciple of all? And another question, how did this happen? How did he experience such a great change? Igsoon, usa sa mga hinungdan ngano nga si John nahimong most loving nga tinun-an ni Ginoong Hesus because he possessed more of a child's confiding trust. Si John, mga kaigsunan, tahom kaayo kay kining gamay pa siya, iya nang gihatag iyang kasing-kasing ngadto sa atong Ginoo. So mga batan-on karon nga gabi o sa mga kaigsuunan o bisan pa sa mga ginikanan, tudloi ang inyong mga anak nga mintras gagmay pa sila, ila nang mahatag ang ilang kasing-kasing ngadto sa kang Ginoong Hesus. Kaya ang mga bata bitaw, mga kaigsuunan, bisan sa ilang nga pangidaron, salig yun na sila sa ilahang mga ginikanan. Igsoon, he possessed more of child's confiding trust. Ato mabasa ang Mark 10 verse 15. Nagaingon ri igsoon, I tell you the truth, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it. Igsoon, ngano nga si John, kay siya mao'y pinakabata sa tanan nga tinun-an ni Ginoong Hesus, mga kaigsunan. Karon atong lilion na usab ang Desire of Ages. Unsa ning na-change man ang kinabuhi ni John. Apan ang iyang kausaban igsoon, wala nahitabo sa usa ka adlaw, sa usa ka bulan, sa usa ka tuig, but it was in the process of time. Nagaingon ang Espiritu Stagna. Day by day. Ganahan ko ninyo nga pagkasulti makaigsunan. Day by day. In contrast with John's own violent spirit, he beheld the tenderness and forbearance of Jesus and learned lessons of humility and patience. He opened his heart to the divine influence and became not only a hearer but a doer of the Savior's words. Self was hid in Christ. He learned to wear the yoke of Christ and to bear His burden. Igsoon, giingon sa Espiritu Stagna, day by day. Kung ikaw o ako naghandom sa dakong kausaban sa ato nga mga kinaiya, kung ugaling ikaw dunay mga struggle saban ni John, igsoon, mausab gyud di ay. Kung sa matag adlaw, atong tan-awon, si Ginoong Hesus, hangtod nga mawala ang imong kaugalingon kay si Ginoong Hesus naman ang madayag, mga kaigsunan. So, how did John change from being so bad to being the best? Igsoon ang numero uno, John spent time with Jesus. How do we know? Ang John chapter 1 verse 38 and 39, nagaingon diri. Then Jesus turned and saw them following and saith unto them, What seek ye? Then they said unto him, Rabbi, which is to say, being interpreted, Master, where dwellest thou? He saith unto them, Come and see. They came and saw where he dwelt, and abode with him that day, for it was about the 10th hour. So igsoon atong makita dinhi nga usa sa mga hinungdan sa kausaban sa kinabuhi ni John, because John spend time with Jesus. Nahinumdum ko sa unang panahon, sa estudyante pa ko sa Mountain View College, nag-canvas mi dito sa
Cotabato City. Usa sa among kauban, usa or duha. Mga 30 mi kabuok ng mga estudyante. Ingon siya, usa ba niya mga kauban, wala may mga gwapa. Igsoon, natingala ko, minglabay ang usa ka semana, duha ka semana, hantod nagbuwan, nakadungog na lang ko nga, naanay nag-uyab sa grupo. Although di gyud to maayo, pero wag gyud napugni. So nantod nga wa ko kaagwantan, ning duol ko niya ko nga, ingon ka sa una nga sa atong grupo, way gwapa. Anong nagkauyab naman mo? Ingon siya, Loy, kadugayan ako og tanaw, nagkagwapa na. Igsoon, si John, tungod sa iyang paggahin og panahon kang Ginoong Hesus, nausab ang iyahang kinabuhi. Ang ikaduha, John sat at Jesus' feet and listened to Jesus' words. So John became a daily learner at the feet of Jesus. He did not come to criticize Jesus like the Pharisees did. He sat at Jesus' feet to discover and to learn. Igsoon, kung sa samang paagi bitaw mo'y atong buhaton, ingon nga mga katawhan, nga sama ni John, nga dunay kaluyahon, ako nagtuo, nga adunay dakong kausaban, mahitabo sa atong kinabuhi. Ang Desire of Ages, page 214, nagaingon din hima kaigsunan, those who fail to realize their constant dependence upon God will be overcome by the temptation. Igsoon, balantayan ni. Nga kinahanglan gyud nga dili ta ma-fail sa pag-realize sa atong pagpakigsandurot diha sa ato nga Ginoo. So, we sit at the feet of Jesus when we sit in front of His Word every morning. So karon, igsoon, gipadayag sa balang kasulatan kung kinsa si Kristo. Ug diha sa atong panahon sa pagpakighinabi kaniya sa pulong sa Ginoo sa samang paagi ang gihimo ni John imo usab nga gihimo. Sunod igsoon, John fell in love with Jesus. Sa kanunay niyang pagpakigsandurot kang Ginoong Hesus, sa kanunay niyang pagtuon sa kinabuhi ni Ginoong Hesus, na in love siya, mga kaigsuonan. Pagkatahom sa iyang gisulti sa 1 John chapter 4 verse 7 and 8. Ingon siya, dear friends, let us love one another. For love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. Tanawa man kaigsunan, ang John nga kanhi puros pagkamapahitason ang nasa yang hunahuna. Ang John nga kanhi gihunahuna ang pagpanimalus, karon puros na gugma. Amen mga kaigsunan. Katahom sa dakong kausaban. Ug mao ni ang nakanindot mga kaigsunan. You will never know that Jesus is love unless you love Him. Dili ka makaingon gyud nga ang Dios di ay gugma kung dili nimo siya higugmaon. So tungod nini mga kaigsunan, John came to know Jesus because he fell in love with Him. If you fall in love with Jesus, you'll never be the same. So siguro, og mangutana mo nako, Pastor, unsa inyong ikaingon anang mga kaigsuonan bitaw nga hangtod karon ha, ang kinaiya maurag gihapon og way kausaban? Usa sa akong maingon murag wa gyud siguro na makaila og kinsa si Ginoong Hesus. Wa siya makasinati sa gugma ni Ginoong Hesus. Kay si John kanhi mapahitason ang tanang hunahuna pagpahitaas, pagpasigarbo, ug karon gugma naman mao'y hinungdan nga nagsulat siya sa atong gibasa kagadina. So kung naay mangutana kanimo og kanako ngano man ning tawhana nga dugay naman ni simbahan wala na usab, ako moingon posible nga wa siya makaila sa Dios nga iyang gialagaran ug wala sila maayong relasyon, mahinungdan nga wala siya mausab. Ang ikaupat mga kaigsunan maong kani. John beheld Jesus every day. Ang 2 Corinthians 3:18 nagaingon, but we all with open face beholding as in a glass the glory of the Lord are changed into the same image
Basta kay magsige tagtutok sa Ginoo sama ni Jan, mausab gyud ta mangkaigsunan. Change into the same image. Change into a character like God. Unsa may ganahan gyud ay tawgon ta sa mga tao igsuon. Dios nun o yawanon. Narabay uban nato nga mahadlok magbitbit og Biblia kay hadlok ta tawgon og Dios nun. Aw unsa man day gusto tawgon ka sa mga tao? Yawanon. Igsuon ning takna sa kagabion. Kung magsige tag pakigsandurot sa atong Ginoo, ang atong kinaaya mura na gyud og atong Ginoo. Igsuon ang ikalima. John followed Jesus everywhere and continually appreciate the character of Jesus. Sige ko diag sunod-sunod bisan asa si Ginoong Hesus niya ang kinaaya ni Ginoong Hesus iya gyud gi kini ang gi-appreciate mga kaigsunan. So ingon ang Desire of Ages page 668. Through an appreciation of the character of Christ, through communion with God, sin will become hateful to us. Igsoon, buot ka bang mubiya sa sala? Gahandom ba ikaw o usa ka kinabuhi nga malipayon? Atong sundon ang Ginoo, pinaagi sa ehemplo nga gipakita ni John. Sige, sunod-sunod ni Ginoong Hesus. Ang una-una, naa kang Ginoong Hesus. Kapantay mo ng mga batanon nga magsigig sa pirmero, wa pa nagkahigugmaay. Pero nagsugod og hatag-hatag, hantod nagkuyog-kuyog. Uy, kadugan, nagkahigugmaay. Hantod nakahuna-huna na lang yun nga magpakasal, mga kaigsunan. Igsoon, kuning takna sa kagabion. When you run with the wolves, you will become wolf-like. Okay? Kung kinsay mong ikauban, mao gina. Kay ang among silingan bitaw nga kusog mamalikas, ang bata pod nga ilang silingan natakdan kusog na pod mamalikas. That is very true. When you run with the wolves, you will become wolf-like. But when you associate with Jesus, you become Christ-like. Ako nagtuo nga karon nga gabi mga kaigsunan. Ikaw ug ako ma-inlove sa ato nga Ginoo. John became the sweetest Christian in the whole Bible. Gani nagsulat pa gyud siya mga kaigsunan. Sa 1 John chapter 3 verse 2. Beloved, now are we children of God, and it is not yet made manifest what we shall be. We know that if we shall be manifested, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Naigsoon ko ning takna sa kagabion. The Greek word translated like in this verse is homoios. Means one and the same. Igsoon, unsa may pasabot niini? It means those ready to meet Jesus will be the same in conduct, in character, and in dignity, and in character. So ang kanang same diha, dili na sama nga may sama ta sa gahom ni Ginoong Hesus, dili na, kundili mamao-mauta sa iya nga conduct, sa iyang dignity, o sa iya nga character, mga kaigsunan. So, ang nakatahom sa ato nga Ginoo karon nga kagabion, sa dili patamuhuman sa atong mensahe. Our loving God will not give up on us easily. Ang nakarindot sa Ginoo bitaw igsoon, kay sa kadugay na natong hambin ni atong mga kinaya nga di maayo, na uban nga wa na gyud handom kay do na may miingon nga ako kabalo man gyud mo nga maot gyud og kinaya. Apan ang nakanindot sa atong Ginoo igsoon, because our loving God will not give up on us easily. So karon nga gabi mga kaigsunan, sa katapusan ako moingon, strive to enter into a closeness that Jesus wants to give you. Ako nagalaom nga ang kinabuhi ni John nahimong inspirasyon kanimo karon. Nga doon na tayo paglaom sa atong mga batasan. Doon na tayo paglaom sa atong mga kinaiya. O sumala sa atong nga series mga kaigsunan. Sa diha nga ang Ginoo mahimong mo tunob sa atong kinabuhi, mahimong kabahin sa atong kinabuhi, mga usab ta. So therefore this evening,
brothers and sisters, strive to enter into a closeness that Jesus wants to give. Mag-ampo ta. Ginoo, salamat kaayo. Nawa mi nimo biyae nga sa kadugayng panahon nagtanaw ikaw kadamo nga mga usab. Apan salamat kaayo sa kinabuhi ni Jan. Nga imong palantaw kanamo ang maayong ehemplo nga kaming tanan di ay adunay paglaom. Ug salamat kayo sa grasya nga imong gihatag hantod karon wa pa kanibalik aron among maplansa ang among mga kinaiya. Mahaom kami sa imong haduol nga pagbalik ug magpuyo kami kauban kanimo sa wala nay katapusan. Panlangini ang maong mensahe karon nga mahimong pahinumdom kanamo sa pag-alagad nga labing duol nga kanimo sa tanan nga panahon. Kay kini mong gihangyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.